Ang uwak at ang kwago. Noong unang panahon, mayroong hari ng mga kwago at hari ng mga uwak. Ang hari ng mga kwago ay ginagamit ang kanyang mga kwagong grupo upang apihin ang mga uwak ng madalas. Ang dalawang grupo na ito ay hinding-hindi nagkakasundo. Isang araw, ang hari ng mga kwago ay nagpahayag na papatayin nito ang lahat ng mga uwak. Nang marinig ito ng hari ng mga uwak, kinonsulta nito ang kanyang mga ministro kung ano ang nararapat gawin sa away na ito laban sa mga kwago. Ang bughaw na uwak ay siyang pinakamatalino sa lahat ng mga uwak. Ang bughaw na uwak ay nagsabi, "Pag tayo ay matalo laban sa mga kwago, ito ay nakakahiya. Kailangang gamitin natin ang ating talino para malupig ang mga kwago." Ang hari ng mga uwak ay sumang-ayon. Ang hari ng mga uwak ay nagtanong, ano ang ating maging plano na gagamitin upang matalo ang mga kwago? Hinggil dito ang sabi ng bughaw na uwak, kung ang gera ay manggaling sa mga kwago, kailangan ninyong putulin ang aking mga balahibo at kuko. Dapat ako ay iwanan ninyo at umalis ng pansamantala dito. Di kalaunan ay tatalunin ko ang mga kwago dito. Ang grupo ng mga uwak ay nalungkot sa planong ito pero sumang-ayon din na iwanan nito ang bughaw na uwak ng mag-isa malapit sa puno. Sila din ay kanya-kanyang nilisan ang lugar ng pansamantala. Dinala din ng hari ng mga kwago ang kanyang mga grupo na siyang papatay sa mga uwak. Nang marating ng mga ito ang lugar ng mga uwak, nakita nilang ang naiwan ay itong bughaw na uwak lamang. Nang magtanong ang hari ng mga kwago sa kanya kung bakit siya ay naiwan at kung saan na ang iba pang kasama niya, ay sumagot ito, "Dahil sa hindi pagkakaunawaan, ang tingin ng ibang uwak sa akin ay isang kaaway, kaya ako nila iniwan." Nang marinig ito ng hari ng mga kwago, naisip nito na nagsasabi ng totoo ang uwak at nararapat na dadalhin niya ang uwak kasama niya. Pero ang mga ministrong kwago ay pumalag at nagsabi, "Ang uwak na ito ay siyang pinakamatalinong ministro. Talagang nagsisinungaling ito. Dapat ay iiwan natin ito dito." Dinala pa din ng hari at ginawa niyang isa sa kanyang mga ministro ang bughaw na uwak. Tinanggal niya din ang kanyang mga matatandang ministro sa kanilang posisyon. Pagkaraan ng ilang araw, ang hari ng mga kwago ay nagtanong sa bughaw na uwak kung makakagawa ba ito ng magandang pugad. Ang bughaw na uwak ay nagmungkahi na ang mga tuyong dahon at damo ay maganda para sa init at kaginhawaan. Ang lahat ng kwago ay naniwala sa kanya at ginawa ng mga ito na mula sa tuyong dahon at damo ang kanilang mga pugad. Ang bughaw na uwak ay naglilibot kung umaga at nagpapanggap na protektor kung gabi. Isang araw, bumalik siya sa kanyang mga kagrupong uwak at nagsabi, "Dapat bukas kayo ay magdadala ng apoy sa araw at ito ay dali-dali nang umalis." Kinaumagahan nang ang mga kwago ay natutulog pa, ay dumating ang mga uwak na may daladalang apoy. At nilagyan nila ng mga apoy ang bawat pugad ng kwago na siyang naging dahilan ng kamatayan ng lahat ng mga ito. Mula sa araw na iyon, ang mga uwak ay namuhay ng masaya at mapayapa.